Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Parang Santa Claus lang ang tig. Happy lang dapat tayo kasi Jesus loves us, no? Ho, 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 ho. Kaya parang happy lang talaga tayo. Okay. So, pumasok lang po sa isipan ko. Ano po ba yung mga parang trip-trip lang tayo ngayon, no? Kasi, alam niyo ba kanina, napakahangin. Tuwang-tuwa po ako, sabi ko, wow, talagang sa sobrang init tapos biglang hangin, parang nirefresh ka ng Panginoong Hesukristo. So that's how I feel. Kaninang malakas na malakas yung paghangin. Okay, so pag-usapan naman po natin yung mga, ito katuwaan nga lang, ano po ba yung mga pamahiin, no? Na may kinalaman sa Biyernes Santo. Some of you might be shocked. Medyo, anong tawag dito? Medyo involved kasi ang hygiene, no? Actually po, may nagpatunay po talaga sa akin, isang lola. At present, she's 85 years old. I talked to her, I think mga how many years ago na rin, at naalala ko yung sinabi niya. Ito, totoo raw po talaga to. Nung kabataan po nila, during the 50s or something like that, pag Biyernes Santo raw po, kasi nakatira po sila sa baryo, hindi talaga sila naliligo. Maligo ka na raw ng Huwebes Santo ng gabi at kinabukasan noon, the whole day of it, hindi ka pwedeng maligo. So sabi ko nga po, kuha ng hygiene, pero sabi niya, nagdidim po raw siya. Ayun. Tapos, pangalawa, nag-aatang sa altar. At yung mga altar daw po nila, lalagyan nila ng itim. Tatakpan nila ng itim na belo. Yung mga puon nila o yung mga rebulto nila, mga santo nila. Tapos, mag-aatang sila ng kakanin. Ayun. Tapos, syempre, yung isa pang tradisyon, hanggang ngayon naman, meron pa yung pabasa pasyon, no? So, medyo hindi natin pag-uusapan yan. At yung isa pa po talaga, ang nakita ko po dito, hindi raw sila lumalabas ng bahay pag Biyernes Santo. Dahil ang sabi po nila, pag lumabas daw ng bahay, maaring maaksidente. Kasi according dito sa lolang ito, meron daw silang kakilala, lumabas ng bahay na aksidente nga po talaga. So, ang akin lang naman po, nagkataon lang po yun. Dahil walang ginawang araw na pangit ang Panginoong Hesukristo. Okay? So, ganun po yun. Tapos, ang dahilan po pala, ito, nakalimutan ko sabihin kanina, ang dahilan, bakit daw sila hindi naliligo, pag Biyernes Santo? Kasi, sabi po nila, baka raw maging dugo yung tubig. Yung mga ganyang paniniwala po. So, natatakot po sila talaga sa ganoon. So, pag Holy Week, at hindi mo alam kung ano yung nakasulat sa Biblia, talagang malilin lang ka nga ng kaaway. Ano po? Tapos sabi po nila, umaattend daw po sila lahat ng prosesyon tuwing hapon. Sa bagay, exciting naman po yun. Wala naman pong masama kung nakikita roon. As long as hindi mo naman sinasamba yung mga rebulto. Ako, bilang isang Kristiyano, hindi po ako maselan sa ganyan. I am a pure grace believer. I am a believer, wala na ang Panginoong Jesus lamang, wala akong religion, wala akong denomination. May nag-comment po sa akin, saan na raw po ba ko yun? Kay Jesus. I belong to Jesus. Kahit saan pwede kaming magpulong, mag-congregate, congregation, doon. Pero walang pangalan na parang exclusive na ganun pangalan. No, hindi ganun po. Wala akong religion, pero meron akong relasyon kay Lord Jesus. Yan po ang maganda rito. At bilang isang Kristiyano, naiisip mo yung mga tipong baka maging dugo yung tubig, mga kung ano-ano, isang kaligawan doon sa mga taong alam natin na hanggang ngayon naniniwala pa sa ganyan. Pero I don't think na ganun na po kalalim. Siguro nabawasan na po, pero meron pa rin po mga ilang tradisyon ng mga pamahiin. Especially, wag kakain ng karne, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. So, mga kababayan ko, malaya na po tayo dyan. Dahil ang Panginoong Jesus nga po mismo, siya po ang nagpalaya sa atin. Kaya
Sabi ng Bible sa Galatia 5:1, malaya na kayo, kaya wag na kayong magpaalipin pang muli. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus and His love and His wonderful grace to each and every one of us. A blessed Good Friday to each and every one of us, and thank you, and Jesus truly loves us all.